Tuwing alas 3 ng madaling araw, may kumakatok sa pintuan ng kwarto ni Brian. Hindi pinto ng bahay, kundi mismong pinto ng kwarto niya. Ang mas nakakakilabot, nasa second floor siya. Walang hagdan papunta ron sa labas. Si Brian, 24 anyos, bagong lipat sa isang lumang bahay sa San Mateo, Rizal. Tahimik ang lugar, mura ang renta, at malapit sa trabaho. Bago siya umakyat, binilinan siya ng matandang may-ari. "Anak, huwag mong bubuksan ang pinto mo kapag may kumatok sa gabi." Napangisi lang si Brian. "Parang horror movie sabi niya. Pero pagkalipas lang ng ilang gabi, totoo pala ang babala. Alas 3 ng madaling araw. 3 katok. Mahina pero malinaw. Nagising si Brian, akala niya bangungot lang. Tiningnan niya ang CCTV app sa cellphone, walang tao sa labas ng gate. Pero naririnig niyang may naglalakad paakyat sa hagdan. Hawak ang baseball bat, lumapit siya sa pinto, walang tao. Pero ang hangin, malamig. Kinabukasan, nilapitan siya ng kapitbahay. "Ikaw na ba ang bagong upa dyan? Sana kayanin mo." Nagtaka si Brian. Lahat ng tumira sa kwartong yan umaalis agad. Yung huli raw, binuksan ang pinto nung may kumatok at hindi na nakita ulit. Kinagabihan, nagdasal na lang si Brian at nilakasan ang loob, pero hindi lang katok ang narinig niya. May boses na bumubulong sa kabila ng pinto. "Buksan mo na. Andito lang ako. Saglit lang." Tinakpan ni Brian ang tenga niya. Pero lumalakas ang boses. Kumuha siya ng asin, inilagay sa paligid ng pinto, nagdasal. Biglang, parang may sumisipa sa pinto. Namatay ang ilaw. Sa ilalim ng pinto, may nakita siyang mga paang nakatayo. Puti. Madungis. Parang walang buhay. Hindi siya makagalaw. Tanging sigaw lang ang nailabas niya. Umalis si Brian matapos ang isang linggo. Habang nasa bus pauwi, tumunog ang cellphone niya. Walang pangalan. Sumagot siya. Mahinang boses ng babae ang narinig niya. "Bakit mo ako iniwan? Hindi pa ako nakakapasok." Ngayon, bukas na ulit ang bahay sa mga nais umupa. Pero pareho pa rin ang bilin ng may-ari. Huwag mong bubuksan ang pinto kapag may kumatok. Sa gabi,